Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to. Aimee Marcos nanginig ang laman. Tinapos kadugong malaswa, PBBM, Lisa, Tamba, Karma. So yan mga kababayan ha. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng komento at panunurin po natin. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, talagang nalilito po, no? Nalilito na po ang mga BBM supporters, mga kababayan, sa ginagawa ni Senator Aimee Marcos. Ha? Eto mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Senador Aimee, bakit Duterte at Kibuloy kaysa President Marcos, kanyang pamilya, at Speaker Romualdez? Diba? Kaya po tinatanong ko kasi hindi ko rin alam bakit siya ganun. Yung Marcos, pamilya. Hindi, mga kababayan, naniniwala po ba kayong hindi po alam ni Mike Abe yung dahilan, no, kung bakit itong si Senator Aimee Marcos ay pumapanig dito sa Duterte, di ba? Oh, kayo po ba naniniwala mga karibin natin na hindi po alam nitong si Mike Abe, di ba BBM supporter ito? Dapat alam niya po yung mga dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa mismong pamilya ng kanyang sinusuportahan. Ha? Baka niloloko lang din tayo nito, mga kababayan, kasi hindi niya raw alam kaya tinatanong niya. Nako po, kung ganun, mas maganda pa po yung taong bayan, no? Kasi baka alam po nila kung ano po ang rason, ha? Kung bakit nagkakaganito si Senator Aimee Marcos. Nalilito na po si Mike Abe, mga karibin natin. Yung Romualdez, pamilya niya. In other words, yung Marcos at Romualdez, talagang kanyang pamilya yan. Pamilya ni Senator Aimee Marcos. Pag sinabing Marcos, iisang pamilya yan. Pag Romualdez, Marcos, iisang pamilya yan. Oo. Dahil nga nandyan si dating First Lady Imelda na Marcos ang kanyang mga magulang. Ayan po yung Romualdez. Si Speaker ay pamangkin. Dahil kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos ang father ni Speaker Martin Romualdez. Kaya nga Ferdinand yan. Di ba niya? Ferdinand Martin Romualdez, Ferdinand Marcos Sr., Ferdinand Marcos Jr. Ay nako, eto mga karibin natin. Total, nanggagaling naman ito sa bibig ni Mike Abe, no? Ang babaw mo namang mag-isip. Dahil Ferdinand yung pangalan na gano'n na. Oo. Diba, Ferdinand daw sa bagay mga kabayan, madali lang tandaan ngayong darating na eleksyon. Yung mga Ferdinand, alam nyo na kung saan nyo ibabagsak, ha? Ferdinand Sandro Marcos, yung congressman. Di ba puro sila Ferdinand? Hindi lang Romualdez, hindi lang Marcos, Ferdinand. Tapos? Di ba, ulitin ko, Ferdinand Marcos Jr., yung senior, dating Pangulo. Ngayon, Ferdinand Marcos Jr., Ferdinand Martin Romualdez, Ferdinand Sandro. Tapos ano ngayon? Marcos. Sila ho yan O bakit yung Senator Aimee Marcos? Hindi Ferdinand. Ibang galaw. Sige nga, kasi dito mayroong paramdam siya na lagi daw siyang binabanatan, na bugbog daw siya. Pakinggan natin kung kanya sinasabi kung ano yung tiling dito. At well, ganito, kaya po natin naitatanong, nakita mo, hanggang sa ngayon, tataka pa siya kung bakit daw ang daming batikos, daming gano'n. Ay, alam mo naman, Senador Aimee, umarap ka kasi sa salamin kung hindi man, kung umarap ka sa salamin, tagal-tagalan mo, baka kung salamin ka 30 minutes lang or 15 minutes lang. Gawin mong kalahating araw nasa harap ka ng salamin. Ubuin mo ng isang araw, umarap ka sa salamin. Para makita mo kung sino ka,
makita mo kung bakit ka binabatikos. Kahit anong anggulo, Marcos ka eh. Kasi Marcos yung apelyido mo. Kung ano man ang paniniwala ng iba, hindi ko na ho sasamahan yun. Basta ang aking paniniwala, kahit anong mangyari, Marcos ka. Ganito ho kasi ang kasaysayan. So yan na nga po mga kababayan ang sinasabi ko. Na dapat hindi na po tayo dapat magtiwala pa kay Senator Amy Marcos. Eto na nga Vlogger nila mga kababayan nagsasabi na nga po na Marcos ito. Kapatid. Kaya dapat po mag-isip-isip rin tayong mga buboto at mga karibin natin, tayong mga Pilipino, no? Sinasabi nga ng iba, no to Marcos again eh. Kahit Marcos Romualdez, wala na daw yan. Yan pong sinasabi nila at opinion po nila yan. Eto, pakinggan po natin yung kasaysayan. 1986, di ba nawala ang mga Marcos? Kasama siya. Dahil siya ay Marcos. Siya ay panganay na anak ni Marcos. Kaya kasama siya na nawala noong 1986. Di ba? Yan ang kasaysayan. Mula 1996 hanggang ngayon, medyo nagbago na ngayon pero iba ng isyo. Grabe ho ang batikos. Grabe ang paningin. Grabe po ang mga below the belt personal na akusasyon, pagbibintang na kung ano-ano sa mga Marcos. Kasama siya ng kung sino-sino dyan mga politiko. Ibig sabihin, sinira, dinurog ang mga Marcos. Ayan, matagal din nakabalik. Ngayon, after 36 or 37 na halos, o 36 years, nakabalik ang Marcos. So yan, ang tanong mga kababayan, nakabalik ba sila? Nang sila lang? Hindi mo sinasama yung history mga karibin natin. Na kung hindi dahil po kay PRRD, kung hindi po dahil ipinalibing ni FARRD, itong kanilang ama, kalibingan ng mga bayani, ay hindi po sila makakaahon. Yan po ang history. Huwag nyo pong, di ba? Huwag nyo pong ikakat yung history. Anong nakabalik? Hindi po sila agad nakabalik. Binangon po muna yung kanilang pangalan at sino po ang nagbangon, mga kababayan? Yung trinahidor nila. No? Trinahidor nila. Ang mga Duterte. Paano natin hindi sinasabing trahidor? Walang walang utang na loob. Diba? Yan, nalaman na tuloy kung ano yung history. Sa poder ng kapangyarihan matapos bigyan ng pagkakataon ng 31.5 milyong Pilipino na maibalik ang Marcos sa magitan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., anak ng dating Pangulong Marcos Sr. So ayan, ibinalik na. Itong pagbabalik sa kapangyarihan sa mga Marcos, ito na yung pagkakataon ng buong Marcos at Romualdez na ipakita na mali ang mga paratang sa kanila. Mali yung mga below the belt na paninira sa kanilang pamilya sa halos mahigit na 3 dekada. Dapat kasama si Amy Marcos na dyan sa pagpapakita ng mali ang mga paratang sa kanila sa napakahabang. So yan mga kababayan, mukhang mali-mali daw yung paratang sa kanila. Pero parang pinatutuhanan na rin nila ngayon di ba? Yung mga ginagawa nila ngayon, parang pinatutuhanan nila yung history, no? At itong si Senator Amy Marcos, mga kababayan, ito opinion ko lang ito, mga ka-review ay malamang, no? Ayaw sumama, kasi alam niyang mali, yung ginagawa. Di ba? May nag-comment nga mga ka-review natin, sabi niya, kung sa sarili mong pamilya, no? Or sa sarili nyong grupo, yan. Or sa yung gabinete, no? Hindi nga kayo nagkakaisa, no? Paano pa? Paano pa yung buong bansa, mga kababayan? Kung sa inyong pamilya nga, hindi kayo nagkakaisa diba? Paano mo pa susolusyonan? Ang problema ng bayan. Kung sa sarili nyong pamilya,
ay hindi po kayo magkasundo. Yan po ang totoo mga karibyo natin. Huwag na po nating lokohin pa, no, yung taong bayan. Direct to the point na po, Sir Mike Abe. Ha? Yung nangyayari po noon, parang nangyayari rin ngayon. Ang panahon. Dapat kasama o nangunguna. Kung hindi man siya nangunguna, pangalawa, dahil siya'y kapatid na nakakatanda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na pangunahan at ipakita sa mamamayan. Yan na nga po. Ito, pasensya na kung pinuputol ko mga kababayan. Kasi nga po, may pumasok po sa isip ko nung sinabi niya siya yung nakakatandang kapatid. So meaning mga kababayan, bilang nakakatandang kapatid, mayroon kang responsibilidad, no? Na tingnan, no? Yung ginagawa ng kapatid mo kung ito ba ay tama o mali. Mas acceptable sana sa taong bayan kung itong si PBBM, mga karibin natin, ay naging panganay, no? Kasi hindi siya pwedeng pakialaman ni Super Ate, no? Pero dito mas logical po yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Kasi bilang nakakatandang kapatid, dapat itatama mo yung kamalian, no, ng yung nakababatang kapatid. Ang Pilipino at sa buong mundo na mali ang pagkakatanggal sa kanila sa kapangyarihan ng 1986. At mali ang mga paratang na sila'y napakasamang pamilya noong sila ay mapatalsik at ang dami ang sinabing paninira. Dapat kasama o nangunguna si Amy dahil panganay siya, kakatandang kapatid, para makabawi ang pangalan ng mga amat. Dapat gano'n. O anong nangyari? Ano bang nangyari? After maibalik ang mga Marcos sa tulong ng taong bayan, after election ng June, Mayo at pinaupo ng June 30, 2022. Ay halos from day one, si Amy Marcos na dapat nagtataguyod para maibangon ng mga Marcos, para maipakitang mali ang mga paratang sa kanila. Siya pa yung laging bumabatiko sa kanyang pamilya. Siya yung laging kumukontra sa mga policy at programa at marami pang batikos kaysa sa kung ano-ano laban sa kanyang pamilya. So yan mga karibin natin, mga kababayan. Mukhang walang dito si Senator Amy Marcos, no? Sa mapa pro BBM vloggers at DDS, talagang tinitira po siya dito sa pagkampi niya. Hindi natin alam kung pagkampi niyang kunwari or pagkampi niyang totoo talaga dito sa mga Duterte, mga karibin natin. Well, anyway, kung talagang pag-aaralan, no? Ito opinion lang siguro ko itong si Senator Amy Marcos ay talagang gusto lang siguro magpasalamat, no? Tumanaw ng utang loob. Kasi isipin mo na ilang dekada, no, na hindi na ilibing sa libingan ng mga bayani, which is yun po ang rene-request nila. Kaya hindi po nila nililibing, di ba? O yan, pinagbigyan po sila ni PRRD at doon nga po nakabangon yung kanilang pangalan. Di ba? Kaya sa palagay ko po, tumatanaw lang ng utang na loob itong Senator Amy Marcos sa mga Duterte. Which is, tama naman na, diba? Magbigay ka ng respect doon sa taong nagbigay rin ng respeto sa iyong ama. Diba? Hindi mo kailangan trahidorin yan kasi yan po ay masasabi natin tunay na kaibigan. Diba? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito kay Senator Amy Marcos, no? Talagang at saka dito sa mga BBM supporters na mga vloggers. Mukhang nalilito na po sila. Kung anong gagawin nila kay Senator Amy Marcos. Susuportahan ba nila or gaya nito? Tinitira na rin nila. Hoy, baka matanggal kayo sa Huwag niyong tirahin si Senator Amy Marcos, baka matanggal kayo sa listahan. Yan ang opinion lang mga karibin natin. Baka lang naman may listahan, di ba? O baka matanggal kayo. Sayang din naman.
Well, anyway mga karibin natin, ano pang po ang iyong komento, reaction, or criticism patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, maraming salamat po.